Hi guys, good morning. Magkukwentuhan ulit tayo bago ako pumasok sa trabaho. Yes, 7 hours ako magtatrabaho ngayon. And gusto ko lang na magpasalamat. Yes. Dahil ngayon ay ano yung mga dapat kong ipagpasalamat ngayon na mag-40 na ako. Yes. Tomorrow po ang aking 40 years old. Yes, grabe. Thank you Lord. I made it through this life. Nakarating po ako dito. Salamat po, yes. Dahil ngayon ay 40 na ako, bukas, yes. Grabe, ganito pala yung feeling ng 40 ka na. Ganun pa rin. At nagpapasalamat po ako. Marami akong pinagpapasalamat sa buhay ko, yes. Dahil sa edad ko na ito, nananatili ako na nakakaya ko pa rin sustentuhan ang aking pamumuhay, yes. I am proud for what I become, yes. Proud ako sa sarili ko, syempre. Dahil yun talaga yung isinumpa ko sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako, hindi darating sa akin yun. Hindi mangyayari sa akin yun na ako ay magiging depende sa ibang tao. Lalo na pagdating sa pera. Sisiguraduhin ko na makakaya ko ang aking pamumuhay, okay? Nang hindi ako umaasa sa ibang tao, yes. Nang hindi ako nanghihingi ng pera mula sa ibang tao. Na masusustentuhan ko pa rin ang aking pamumuhay, okay? Dahil, yun nga, sabi ko, ayoko na ako'y manghihingi ng pera sa ibang tao, lalo na sa anak ko, yes. So far ngayon, wala naman pati ako mahihinging pera sa anak ko dahil dahil ang anak ko, meron pa rin naman kahit paano, pero Diyos ko, basta, mas kailangan ng pera ng anak ko, yes. Dahil nga nagsisimula pa lang siya sa buhay niya. But, yun nga, wala pa rin siyang trabaho hanggang ngayon. 19 years old na siya. Yes. So, naghahanap pa lang ng trabaho. Naghihintay pa lamang ng magkatrabaho, ng interview niya. Yes. Pero, yun nga, nakita ko sa ibang tao, kahit sa edad nila noon na parang nasa 30 pa lamang, is nanghihingi na ng pera, nakaasa na sa kanilang mga anak. Nakita ko yun. Grabe. Ayoko ng ganun. Sabi ko, oh my God, 30? Bata pa rin yun. Tapos nanghihingi ka ng pera sa anak mo. Napaka mo naman noon na bakit adult ka na, tapos nakadepende ka ng pera sa anak mo, tapos yung anak mo ay bago pa lamang nagsisimula sa kanyang buhay, siya ay nagtatrabaho pa lamang, yung iba ay parang 18, ganyan, 19, 20, 24, yan, nagtatrabaho na para dun sa mga bata nilang mga magulang pa. Yes, mga bata pa yung mga magulang nila, pero yet sila na yung nagsusustento sa mga magulang nila na nasa 30s, 40s pa lamang. Grabe, akalain mo yun? Yes, ayoko mangyari sa akin yun. Sabi ko sa sarili ko, no, never. Hindi ko gagawin yun sa akin. Hindi ko yun gagawin sa anak ko. Hindi ko slave ang anak ko para magtrabaho siya para lamang ibigay sa akin ang kinikita niya. No, hindi ganun ang buhay. Hindi ko inianak ang anak ko para maging slaves. Yes. Alam mo yun, na lang ako, hindi ko maintindihan yung ibang mga magulang na ganun ang ginagawa sa kanilang mga anak. Ay, ito pa yung masaklap ha. Yung mga magulang na hindi naman pinag-aral yung kanilang mga anak, hindi naman sinustentuhan man lamang o sinuportahan na makapagtapos ng kahit man lamang high school. May ganang manghingi ng pera sa anak. Grabe, how dare you? Alam mo yun, paano mo nagagawa? Paano mo naaatim na manghingi ng pera sa anak mo gayong wala ka namang i-invest sa kanya, Kung siguro na pag-aral mo siya ng high school, college man lamang at natulungan mo siya na igapang mo talagang pamumuhay niya, yes, walang problema. Pero ito ay dun sa mga magulang na talagang irresponsable ha. Yung mga magsusugal, mag-inom, babaero, mga walang trabaho, panay pa ang bisyo. Grabe, saan nyo kinukuha ang inyong lakas ng loob para gawin ninyong yung mga anak niyo, trabahador niyo, employee niyo, tapos silang susuporta sa inyong gayong ang lalakas niyo pa. Yun, doon ako hindi natutuwa. Yan. Doon ako sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawin yun sa anak ko. Kaya talaga ako ay pinagpapasalamat ko. Sabi ko nga na yes, ako ay nagtatrabaho buong buhay ko. Simula pa lamang nung high school pa lamang ako ay nagtatrabaho na ako. Even younger pa. Yes. At nadiskubre ko kung paano kumita ng pera, nadiskubre ko kung ano ang kahalagahan ng pera, kung paano ako matutulungan ng pera, na ang trabaho at pera ay may kaugnayan. Yes, na yan ay kinakailangan upang masustentuhan ang pamumuhay. But of course, connected pa rin dyan yung pag-iipon, paghahanda. Yes, lahat yan ay konektado. Okay? Kailangan gagawin mo yan.
yang 4 na yan or 5 pa nga yata. Yes, lahat yun yung gagawin mo. Magtatrabaho, mag-iipon, maghahanda, maglalaan ka parati ng para sa emergency mo. Kasi para maging handa ka rin sa buhay mo. Para hindi mo kakailanganin din ang lumapit sa ibang tao. Okay? Mahalaga yan na yan ay maihanda mo sa sarili mo. Sabi ko sa inyo, yan ang pinakamaganda at pinakamabisang regalo mo sa sarili mo. Okay? At yun, ang pinakamagandang nairegalo ko sa sarili ko, na naihanda ko ang buhay ko. Yes. Kaya at my age now na 40, lahat ng bagay na gustuhin ko sa buhay ko, na ibigay ko para sa sarili ko. Nabibili ko para sa sarili ko. Nang hindi ko kakailanganin hingin sa iba, lalo na sa anak ko. Okay. I am so proud. Yes, proud na proud talaga ako. Dahil anumang kailangan ko sa buhay, meron akong pagkukunan. Yes. May, kung ano man yung gusto ko, naisin kong bilhin, naisin kong gawin. Yes, nagagawa ko yung bilhin dahil meron akong sarili kong pera. At yun ang pinakang sinabi ko sa sarili ko, bata pa lang ako, bata pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, pagdating ng panahon, ihanda ko ang sarili ko. Para naman hindi ako mahirapan at hindi rin mahirapan ang anak ko. Dahil ayoko na, nakita ko kung gaano kahirap yun na iasa mo yung kapirahan mo sa ibang tao. Napakahirap nun, hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa anak mo. Yes, nakita ko yun. Kaya I'm so glad na hindi ako at hindi ko mararanasan na ilagay yung sarili ko sa ganong sitwasyon ng buhay dahil naihanda ko ang sarili ko. Yes, kaya salamat talaga sa aking pagsusumikap sa pagtatrabaho ko. Kaya nga ito sinasabi ko sa mga kabataan, okay, na magpapamilya, okay. Sisiguraduhin nyo, sa mga gagawa ng mga desisyon sa buhay nyo, okay, sisiguraduhin nyo na makakaya nyo ang pamumuhay, okay. Kung ilan lang ang maging anak ninyo, kung ilan lamang ang, anong tawag dito, ang makakaya nyo sa buhay nyo, kung ilan lamang yung kaya nyo matitake sa buhay ninyo, yung mga responsibilidad na kaya nyo sa buhay nyo. Yes, pipiliin nyo kung ilan lamang, kayo ang mamimili sa buhay ninyo, okay? Para hindi kayo mahirapan. Kaya nyo yan. Kaya habang bata at malakas pa kayo, may pagkakataon pa kayo, magtrabaho kayo, kumita ng pera. Kung wala sa lugar nyo yung nahanap ninyo, lumipat kayo ng ibang lugar. But of course, kinakailangan sa paglipat ng lugar ay pera, okay? So, ang gawin nyo, maghanap-hanap muna kayo ng sideline sa kung saan meron kayo, mag-ipon-ipon kayo. Tapos, pag nakaipon na kayo, pwede na kayo lumipat sa ibang lugar na gusto ninyo. Yun. O kaya mag-abroad kayo. Sikapin nyo ang buhay. Habang bata pa kayo, sikapin nyo puntahan yung mga bagay na hindi nyo pa napupuntahan. Yung mamuhay sa ibang bansa, sikapin nyo habang meron pa kayong panahon at pagkakataon. Dahil hindi nyo magagawa yan kapag kayo ay nag-80 na, okay? Kaya ayun, okay, papasok na ako sa trabaho. Hanggang sa muli, bye!